Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Joy. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang hindi nagsusuot ng tsinelas, si Tanya. Nasaan ang tsinelas ko? Kapag nasa loob ng bahay si Tanya, lagi niyang nakakalimutan magsuot ng tsinelas. Kapag naglalaro siya ng bahay-bahayan, palagi siyang nakapaa. Madalas siyang tanungin ng tatay niya, "Bakit ka nakapaa, Tanya? Nasaan ang tsinelas mo?" Saka lang niya maaalala ang mga tsinelas niya. Laging ganoon si Tanya. Lagi niyang nakakalimutan isuot ang tsinelas niya, kaya laging marumi ang mga paa niya. Kahit sa labas ng bahay, kapag nakikipaghabulan siya, hinuhubad din niya ang mga tsinelas niya. Hanggang sa makalimutan niya kung saan niya inilalagay ang mga tsinelas niya. Dahil dito, nagtatampo ang mga tsinelas ni Tanya. Isang araw, nagtago ang mga tsinelas niya. "Nasaan kaya ang mga tsinelas ko?" tanong niya sa sarili niya. Hinanap niya ng hinanap ang mga tsinelas niya. Napagod na siya sa kakahanap, pero talagang mahirap makita ang mga tsinelas na nagtampo kay Tanya. Hindi niya alam na ng mga sandaling iyon, maraming di nakakakitang dumi at mikrobyo sa sahig ang tuwang-tuwa sa nangyari. "Pwede na nating salakayin ang mga paa ni Tanya. Mwah! Ha ha ha!" sabi ng mga dumi at mikrobyo. Masayang-masaya sila dahil ang mga batang laging nakapaa ay pwedeng-pwede nilang lusubin. Didikit sila sa mga paa ng mga batang walang tsinelas o sapatos at papasok sa loob ng katawan ng hindi namamalayan. Dahil dito, maaaring magkasakit ang mga batang hindi nagsusuot ng tsinelas. "Mwah! Ha ha! Mwah! Ha ha!" sabi ng mga dumi at mikrobyo. Hindi lang ang mga dumi at mikrobyo ang masaya. Sa labas ng bahay, marami ring kontrabida ang tuwang-tuwa sa mga batang nakapaa. Lapit pa! Nyak, nyak, nyak!" sabi ng mga bubog at tinik. Masayang-masaya sila dahil ang mga batang laging nakapaa ay pwede nilang masugatan o matibo. "Nyak, nyak, nyak!" sabi ng mga bubog at tinik. Humingi ng tulong si Tanya para hanapin ang mga tsinelas niya. Sinabi ng tatay niya na kailangan laging nakatsinelas ang mga bata para maligtas ang mga paa sa dumi at mikrobyo at saka sa mga bubog at tinik na nasa paligid. Mabuti na lang nakita nila ang mga tsinelas ni Tanya. Isinuot niya ang mga tsinelas niya. Tinandaan niya kung bakit kailangan laging magsuot ng tsinelas. Naghugas ng paa si Tanya. Sinabon niyang mabuti ang mga paa niya. Pagkatapos, kumuha siya ng malinis na pamunas at pinatuyo ang kanyang mga paa. Mula noon, hindi na niya nalimutang isuot ang kanyang tsinelas. Muli na siyang naglaro. Suot na niya ang mga tsinelas niya. Kaya may proteksyon na siya laban sa mga salbahing dumi at mikrobyo at sa mga pilyong bubog at tinik. Mula noon, inis na inis ang mga dumi at mikrobyo. Bigong-bigo ang mga bubog at tinik. Pero tuwang-tuwa naman ang mga paa at tsinelas ni Tanya. Ayan mga bata, may natutunan ba kayo sa kwento natin ngayong araw? Dapat parati niyong suot yung mga tsinelas niyo para hindi nakakapasok ang mga mikrobyo sa ating katawan at hindi tayo magkakasakit. At para maiwasan din na mag-alala ang mga nanay at tatay natin. Sana may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw. Paalam mga bata!